Ang ila-label niyo lang po, itong nasa loob or I mean nasa gitna. So, kapag nakukuha niyo po ang mapa, i-ano na kakat, asan ang multi-layer start, ang gagamitin taas para right angle yung pagbabox na. So, kasi dito sa part na to, P or sikat. Pero, ang aking technique, nagla-letter F ako para pantay. So, ako mag-start, para sure akong right angle yung ano ko, yung pagkakat ko. Doon ako mag-stop, mag-switch ka sa letter T, then space. Lakat na natin siya. Group, number 4. Unahin natin kung mga pabox lang. Then, drag ulit yung wall. Katulad ng sinabi ko kanina, kailangan yung wall nakapantay dito at saka dito. Kasi ito yung kitang-kita na wall. So, nakikita naman siya kahit paano. Maakninag mo naman yung color white. Yan. Then, again, letter F ulit. Switch sa T, then space. Itong pag-letter T, marami pong nagkakamali dito ha. Kaya medyo ingat din po kayo sa pagkakat, sa pag-ano. Kasi minsan yung ibang pag nagkakat sila, tapos ayaw kumagat ng letter T, minsan iinis sila. So, merong nag-present sa akin na ganitong style naman ang ginawa niya. So, ginaya ko lang. Ngayon. Depende kasi ito sa inyo ha, kung paano nyo ito i-label. Pwedeng ganito, letter E lang ang ginamit ko, then victory para mag-switch. Ganyan. Pwede din naman F para right angle tool. Pwede nyo naman ganyan-ganyanin siya. Tapos, baybayin nyo lang. So, depende sa inyo kung ano yung mas, kung saan kayo mas komportable. Then, drag natin yung wall. Kung mapapansin nyo, kita naman yung wall dito, tsaka dito sa gilid. So, dito naman sa part na to, kung mapapansin nyo po, dito ay color white, dito color brown. So, ibang itsura nito, ibang color. So, ibig sabihin, hindi po sila related na building. So, magkahiwalay po, iba may-ari nito sa group. So, ikakat natin siya. Then, dahil nga kailangan ikat natin bawat layer, so, cut natin yan. Then, ito naman, letter F ulit, para antay yung pagkakat. Then, letter T. Then, space. Dito, depende din sa inyo kung anong gusto nyo. Pwede kayong mag-E, pwede mag-F. Pwede nyo yung pagpalit-palitin ng tools natin, ha? Ito, nag-E ako. So, pwede ako mag-repair tool. Para maano ko din sa inyo yung repair tool. X, para pantay. Ang X ko ay pantay lang, ha? Right angle lang siya. Hindi mo siya pwedeng palit-ulikuin na kung saan mo gusto. So, ganyan po ang X. Then, si Z, so switch ako sa Z kasi kung mapapansin nyo, slide o diba, aslan. So, hindi ubra tong ating X. Hindi pa tayo sa Z. Para makuha ninyo yung first slide. So, ito sa slide. Pwede naman yun. And, wall. And dito, gamit tayo ng letter T. Letter G para sa curve na to. Ayan. Click. Hilahin lang natin yan. Pero okay lang kahit medyo sablay. Kung medyo may puti-puti, okay lang kasi meron naman tayong error or pixel error na allowance. Then, cut. Letter T yan, then space. Tapos ito, dahil nakikita nyo naman, ito white, ito mas mababa kumpara dito, tsaka ito. Ito yung mga magkaibang layer. So, cut natin siya. F, then T, space bar, then the 30. Yun na lang. Ito, hindi ko na ito ikat. Kasi ito ay, kung hindi ito 10, sa aircon.
So, hindi siya kasama sa layer group. So, ito din. So, makikita nyo din naman, iba ang color, iba ang itsura. So, hindi sila related sa isa't isa, magkakabila. So, ganito natin. E ang gagamitin ko, then X para mag-prepare, then wall. Tapos, letter F ulit para makat, para pantay lang. Then switch sa key, then spacebar. So, nakat siya. Ito, cut mo lang din, then group. Then, letter H dito, hahanapin mo lang kung saan itong edge niya, hahanapin mo lang kung saan siya mag-store, magtatama dito. So, sa tingin ko dito, dalawang dot ulit, punta ka dun sa dulo, then space. So, makakopya niya yung height at saka yung width. Then, dito naman tayo. Dito, depende din sa inyo kung paano nyo ito i-label. So, pwede nyo itong i-label ng ganito. Tapos, i-merge nyo na lang. Then, wall. Then, H dito. Kasi ito kung mapapansin nyo, makakadit ko eh. Dito tayo, H. Spacebar. So, may wall na siya. Dito ulit. H ulit. Kapag para kang minamagnet dito at ayaw sumunod sa'yo, medyo zoom in nyo para hindi kayo, eto, ganito. 4. Pwedeng ganyan ha. Pwede din naman ganito. Pwede nyo naman itong i-label as 1. Pwede naman yun. Tapos ito, burahin nyo lang yung point. Number 2, tutok nyo lang yung mouse. Tapos press 2 para mabura yung point. So then what? Tapos ito, i-tap nyo na. F gamit. Tapos, isang technique, huwag ka dito magpo-point. Kasi hindi ka sure kung tatama ka dito, pero sakto tumama. Pero huwag ka doon mag-ano. Dito ka mag-click, tapos saan nyo siya gustong papuntahin. Tapos, dali mo dyan, C, space. Ganun din sa kabila, F. C, space. So, para to ibaba kasi ang pagkaka-label ko is pantay dito. So, para maibaba siya, click, hold mo yung shift, huwag mong bibitawan yung shift habang binababa mo. So, nababa mo, ito naman, nag-offset. So, urong mo lang. Pwede yan iurong. Basta, pwede mo itong iurong basta walang wall or wala siyang dinidikitan. Katulad nito. Ito, pag to, pansinin nyo ha, itong green line, isa lang siya. Once na inurong ko to, magdadalawa. So, alam namin na itong line na to, hindi nakasnap dito sa building to. Kasi dalawa yung green line. So, pagka nag-snap ka na dyan, huwag mo nang hihilahin yung, yung line mo. Yan dyan na kakamali ang mga newbie. So, hold mo ulit yung shift, drag mo ulit pa. So, offset ulit, purong mo lang yung line. Sa line ha, wag na sa point kasi mahirap magpurong sa point. Then group, number 4. Yan. Then dito, E, ilang. Then G. So, spacebar. So, pinagpatong ko yung dalawang label kasi i-merge ko siya. Okay? Para makuha mo yung curve or yung pabilog na yan. Then, lagyan mo lang ng konting wall. Ito, ganun din. Lagyan mo konting wall. Ito, hindi ito mag-error. Kahit mag-control T ako, hindi ito mag-error kasi yung green line at itong green line, hindi sila nagpatong. Pero once na naghila ako ng wall na sobrang haba, let's say ganyan na wall, ang error niyan is footprint overlap. Ibig sabihin, yung dalawang wall ay nagtatama or magkapatong. So, hindi naman yun pwede kahit sa totoong buhay.
So, ganyan lang. Okay? Ito po dapat ang itsura ng inyong map 1.29. Nagets po? May question po ba about sa tools or sa map? Ulit? Victory. Yes. So next